Ama, Anak ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Hello, magandang umaga sa Pinas at magandang gabi saan man sulok ng mundo. Claudius TV aka mga kaderek, andito po si Father Neil, kasama po natin at pupunta po tayo sa Tagaytay Quest Hotel, Batangas, Padre, no? Mga kaderek, samahan niyo po kami ni Father Neil sa aming pagpunta sa Tagaytay. Andun na po yung mga kasama namin, nauna sa ngalan Anak ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Hello! Magandang araw sa Pinas at magandang gabi saan man sulok na ng mundo. Claudius TV aka Derek Ramsey. Mga kaderek, samahan niyo po muli si Claudius TV sa kanyang paglalakbay patungong Batangas. Mga kaderek, andito po tayo sa Hotel Batangas sa Tagaytay. Samahan niyo po kami sa pagpapatuloy po ng ating kwento ng El Filibusterismo dito po sa Kabanata 4 patong ng Batangas na Kabesang Talis. Kaya marahil natatandaan mo kami nakabasa ng No Limit Angre, ang isang matandang nangangahoy na ang pangalan ay Selo. Malaking bagay kong Wisroga kay Basilio. Samahan niyo pong lagi ako sa aking lalakbay at sana ay kapulutan po ng aral yung Ina at malusin pa rin ang katawan. Sana ay suportahan ni nangangaso sapagkat maluwag ang kanyang panlingkod. Claudius TV siya ng mga walis bilang kaderek. Masikip po yung ating teleskopo na pinalayawan ng Talis ay naging kasama nung araw ng isang kaderek na magkaroon ng dalawang kalabaw at mag-iingat po kayo lagi. I love you Mama. Sarili na katulong ang kanyang ama, asawa at 3 anak. Nagkaingin sila sa dulo ng bayan at inakalan lang wala nang nagmamayari sa mga lupang iyon. Sa panahon ng pagkakaingin, ang buong pamilya ay nagkasakit ng malaria at ang asawa ay namatay, pati ang panganay na anak, si Lucia, na nooy nagdadalagap na. Nang magsimula ang pag-aani ng kanilang unang pananim, isang korporasyon ng mga pari na nag-aari ng lupa sa kalapit na bayan ang umangkin sa kanilang ginawan. Upang patunayan ang pagmamay-ari ay nilagyan ng tanda ang lupang iyon na sakop nila. Pinabayaan si Talis sa pagbubungkal ng lupa at pinagbayad na lamang siya ng 20 o 30 piso bilang buwis. Tahimik na tao si Talis at walang lakas na salungatin ang kapangyarihan ng mga praile, kaya nasabi na lamang na ang palayok ay maaaring yari sa luwad, hindi maaaring ibangga sa kawali. Mapagpaumanhin ka na, ang payo ni Tandang Selo. Ipagpapalagay mo na ang 30 piso na iyon ay natalo sa sugal o kay nahulog sa tubig at sinakmal ng buwaya. Lalong gumanda ang kanyang ani at marami siyang pinagbilan. Binalak niya magpatayo ng bahay na kahoy sa baryo ng Sagpang, bayan ng Tiani at malapit sa San Diego. Nang sumunod na taon ay lalong naging masagana ang ani, kaya ginawang 50 piso ang dating 30 pisong buwis at binayaran ito ni Talis sa mga praile nang walang anumang pagtutol sapagkat umaasa siyang maipagbibili ang kanyang asukal sa mataas na halaga. Pasensya ka na, ipalagay mong lumaki ang buwaya, ani Tandang Selo. Noong taong iyon ay nagkatotoo ang kanyang pangarap na magpagpatayo ng isang bahay na tabla sa nayo ng Sagpang. Iniisip ng ama at ang ingkong na papag-aralin ang dalawang magkapatid, lalong-lalo na ang batang babae na si Juliana o Huli, na lumalaking kaakit-akit at maganda. Si Basilio, isang batang lalaki na kaibigan ng kanyang pamilya, ay nag-aaral na sa Maynila. Waring ang pangarap na ito'y hindi magkakatotoo dahil sa pag-unlad ng pamilya. Pinagkaisa ng kanyang mga kanayon na gawing kabesa di barangay si Kabesang Talis sapagkat siya ang pinakamasipag sa kanilang nayon. Ang anak niyang may 14 na taong gulang si Tano ang kanyang kasama sa bahay. Dahil kabesa na ay kinakailangan magpagawa siya ng Amerikana.
magkaroon ng Pietrong sombrero at tumanda na sa gasusin. Upang maiwasang makipag-away sa pari, ay binabayaran na ng sariling bulsa ang nakatalang pangalan na ang iba ay namatay na at ang iba naman ay lumipat na ng tirahan. Marami siyang naaksayang panahon sa paningil ng buwis at pagpunta sa ulong bayan ng lalawigan. Kapag pasensya ka, ipagpalagay mo ang mga kamag-anak na buwaya ay sumama sa kanya, ani Tandang Selo. Magiging masaya ka na at mag-aaral sa Maynila katulad ng mga dalaga sa bayan. Sa isang taon, ang wika ni Kabisang Talis sa kanyang anak na dalaga na kailan may babanggitin nito ang tagumpay ni Basilio. Muling nagtaas ng buwis sa halagang 200 piso. Tumutol na si Kabisang Talis, sinabi ng Frailing, taga-Bangasiwa na kung hindi siya makababayad ng ganyang buwis, ay ibang tao na ang lilinaw ng lupang iyon. Marami naghahangad na mapunta sa kanilang lupa ni Kabisang Talis. Akala niya ay nagbibiro lamang ang pari, subalit nang utusan ito ang iyang katulong na tumira sa lupa niya ay parang umugong ang kanyang tenga. Isang mapulang ulap ang tumakip sa kanyang mga mata at namalas ang kanyang asawa at anak na babae na namumutla, payat, nagingalo at nilalagnat pang matindi. Namalas din niya ang masinsing gubat na naging bukirin at ang kanyang sarili na pag nag-aaralo sa init ng araw. Samantalang Old Dog kasama ang taong nagmamayari ng lupa ay namasyal sa karwahe na sinusundan ng isang alila. Nagmatigas na si Kabisang Talis sa kanyang karapatan. Sa kabila ng babala ng pari, hindi rin siya nagbayad kahit kalahati at sinabing ibibigay lamang ang kanyang lupa sa unang taong didilig sa lupa ng dugong umaagos sa kanyang mga ugat. Si Tandang Selo ay hindi na bumanggit ng buwaya at pinagpapalubag ang kalooban ng anak sa pamagitan ng pagbanggit ng tungkol sa mahirap, kakalabanin ang mga praile at ipinaalala na ang taong nanalo sa usapin ay mahubaran ng damit sa katawan. Lahat tayo ay ama, babalik sa alabok at ipanganak na walang saplot, ang sagot ni Kabisang Talis. Humingi ng katibayan ng pagmay-ari si Kabisang Talis sa korporasyon. Nang walang maipakitang sila ang mga may-ari ng lupa, ay dinulog sa hukuman ang usapin. Waring sa usapin nakataya ang kanilang kinabukasan. Nagpatuloy siya sa paggasta ng kanyang naipon sa mga abogado, sa mga kawani at kung sino-sino pang mga may katungkulan na nagsasamantala sa kanyang kamangmangan. Nagpalipat-lipat siya sa bayan at sa punong lalawigan. Hindi na rin siya kumakain at ilang gabing hindi siya makatulog o nakakatulog at ang paksa ng kanyang pakipag-usap ay pawang sa mga kasulatan, pagharap, paghabol at ibang pangtungkol sa usaping ito. Ang unang nasaksihan sa Pilipinas na isang Indyong mangmang at walang kaibigan ay nakikipag-away sa isang malaking korporasyon. Kapag wala siyang lakad, ay dumadalaw siya sa kanyang lupain na taglay ang isang baril laban sa mga tulisan bilang pananggalang sa sarili. Binabaril nila o niya ang mga ibon, bungang kahoy, paru-paro nang walang kalihis-lihis. Kaya't ang uldog na tagapangasiwa ng korporasyon ay hindi makapunta sa sagpang kung walang kasamang gwardya sibil dahil at ang kabataan ng pari nang natawag si Kabisang Talis na naglilibot sa kanyang bukirin ay takot na takot at ayaw nang angkinin ang lupa ni Talis. Ang mga hukom sa bayan maging nang nasa kabisera ay hindi pumanig sa kanya sa pangambang maalis sa katungkulan. Ang totoo hindi naman masasama ang mga hukom. Sila'y mabuting tao
malinis ang buti, mabubut, mamayan. Kapuri-puri mga magulang at ang mga anak na nakababatid ng kalagayan ni Tales. Batid na marami sa kanila ang pinagbabantayan ng mga pag-aari. Batid nilang ang mga pari ay hindi magkakaroon ng mga lupain. Kung sa araw-araw ay naglilimas ako sa isang pulibi upang huwag ako mainis, sino ang makakapilit sa akin na aking magpatuloy sa paglilimos kung nagpapakalabis naman, ani kabisang Tales. Ang gobernador ay nagtungo sa sagpang upang siya'y pagsabihan. Ngunit hindi siya natakot at sinabi niyang, gawin na ninyo ang inyong ibig, gobernador, at ako isang mangmang at walang masasabing lakas. Ngunit pinaghirapan ko ang lupang ito at ang asawa ko't anak ay namatay sa pagtulong sa akin ng higit pa sa ginagawa ko. Ibigin muna ninyo ang sariling dugo ng lupang pinaglibingan ng aking asawa at anak. Nagmatigas si Tales. Pinagtawanan siya ng marami at pinagsabihang hindi ipapanalo ang usapin dahil sa katuwiran. Hindi siya nasisira ang loob, nilalagyan niya ng mga bala ang kanyang baril at umiikot ng mahinahon sa kanyang lupain. Ang kanyang anak na si Tano, binatang kasintaas ng ama, ay napiling magsundalo. Pinabayaan niya itong lumakad at hindi ibinayad ng kapalit. Magbabayad ako sa mga abogado. Nasabi niya sa anak na babaeng umiiyak, kung mananalo sa usapin ay maibabalik ko siya. Ngunit kung ako'y matalo ay hindi ko na kailangan ang ina. Mga kaderek, dito po natin puputulin ang ating kwento sa kabanata 4 sa pamagat na Kabaysang Tales, at ito po ay susundan natin ng mga kaderek. Dito na po natatapos ang ating kwento. Wala na, finish na. Sinasaludoan kita. Hey!